Amen. Ng Diyos ay naku. Gusto ko lang magpasalamat po sa panalangin mo para sa aking anak na si Henry. He is now in your house. Alabas na po siya sa ospital. Sa ospital at papagaling na po siya. Operation on breast cancer. Salamat po sa aking panalangin. Kalingan. Thank you, Jesus. Siyempre ako dalasan. Tuloy po tayo lahat para sa salita ng Diyos sa ating mga sakin. Ang ating teksto ay magmumula sa unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 1-5. First Corinthians chapter 15, verse 1, and we're going to review sa mabuting balita Biblia. Tagalog. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang pinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Verse 2, naliligtas kayo sa pamamagitan ito kung matatag ninyo ang panghahawakan ang salita na pinapangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsasalataya. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Verse 4, hinihiling siya kami na buhay sa ikatong araw, at tulad din ang sinasabi sa kasulatan. Verse 5, at siya ay nagpakita kay Cristo at saka sa kanyang dalawa. Ipalain ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Ayaw namin. Manaming Diyos na nasa langit, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, sinasambahan sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa pagkakataon na muli ko pinagkaloob sa amin na kami ay nagkatipon upang kami ay bumigay ng papuri. Pasasalamat, hindi lang sa pamagitan ng mga bagay, higit sa lahat, ay sa pamagitan ng aming mga buhay na aming inihandog sa iyo. Salamat po sa araw na ito at inihiling po namin ba ng Espiritu na ikaw po ang magsalita sa amin, gamitin mo, bibigyan iyong likod, at mahayag ang katotohanan mula sa iyong mga salita. Pagpalain mo kami lahat, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po kayo. Ipinaalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto ang kahalagahan na magandang balitang tinanggap nila na siyang tanging daan ng kaligtasan nagmumula kay Kristo kung matatag nilang pinangahawakan ito. Ang katatagan ay katumbas ng pagtitiyagan, sapagkat ito ang nagiging kasihan ng patuloy na pananampalataya anuman ang sitwasyon na mangyari. Ang pagtitiyaga o the perseverance ay ang pagpapatuloy na pagsisikap na gawin o makamit ang inaasahan sa kabila ng mga paghihirap, katiguan, at pakikilaban. Ang ating pag-aaralan at ang salita ng Diyos na ating mapapakinggan sa araw nito ay tungkol sa pagtitiyaga sa pananampalataya kay Kristo. The perseverance of faith in Christ. Nagtira si Apostol Pablo sa pangalanan ng Ebanghelyo kasi ang mabuting balita ng pagkatagumpay laban sa kasalanan sa pamamagitan ng kaligtasan ginawa ng kamatayan ng Kristo, kaya hindi ng kanyang pagkatagumpay laban sa kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkatuwa. So ating ngayong pakinggan ang mga bisa ng pagtitiyaga sa pananampalataya kay Kristo or the effect of perseverance of
faith in Christ. Ang una, ipinapaalala mo sa atin ang Ebanghelyo ni Kristo sa ating verse 1. Ang Ebanghelyo, magandang balita na pinaalala ng Apostol Pablo sa atin ay nagsasabi na ang Diyos mismo ang naglaan ng kaligtasan sa pamamagitan ng buhay, kamalakayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang sabi ng Galacia, ang sabi sa Galacia, kapagatan isa, Talatang 9 yan. Ang ito ay walang ibang magandang balita. Kaya nga naman, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ng Kristo. Subalit kahit kami, kung saan ang nilimutan sa langit, ang mangarap sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangarap namin sa inyo, parusahan naman siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Parusahan naman ng Diyos ang sino mga mangarap sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa sa ating ang pag-ibig. Okay. So, meron tayong pag-usapan ngayong mga kapatid. At pamiliin ko kayo kung ano yung totoo at sinasabi ng Biblia. Ang una, ako ay naglilingkod sa Diyos dahil ako ay kanyang pinagpapala. Hindi mo na. Pangalawa, ako ay naglilingkod sa Diyos sapagkat ako'y pinagpala na niya. Alin ang pipiliin nyo? Yung una o yung pangalawa? Asan ko kayo yung pangalawa? Yung una. Yung una. Kasi, nakakalungkot minsan kasi naririnig natin sa pangalan na ang sabi ay, maglingkod kayo sa Diyos upang kayo ay kanyang pagpalain. Napakinggan ano? Kaya maraming mananampalataya ang 20 years sa gunang mananampalataya ay isip bata pa. Kasi, ang sinasabi ay yung daw mga physical ng mga bagay. Gayun din yung result. Dahil nag-iikot siya sa Diyos, ay gusto niya tumanggap ng mga material na bagay. Subalit, malinaw ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Meron po kayo na ito yan sa ating mga kapatid. Buksan mo yung Philippians chapter 4 verse 19. Philippians chapter 4 verse 19. Ano po yung sinasabi? Ito po yung gusto magbasa. Philippians chapter 4 verse 19. Pakibasa na po. Ano po yung sinasabi? Bukas sa hindi na ako utos na kayamanan ng Diyos. Bibigay niya ang lahat ng sa pamamagitan ng Kristo. Yun. Ang sabi ko sa English, and my God shall supply all your needs. Hindi ko po ha. And my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ang sinabi ko ay needs. Pag sinabing needs, kung ano lang yung kailangan mo. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na lahat ng inyong gusto ay ipagkakaloob ng Diyos. So don't expect things na hindi pinangalan ng Diyos sa ating dito. Bakit? Alam mo po ba yung sinasabi natin blessing na nandun sa langit? Dito, bago ka magbili ng gintong rilo, gintong hikaw, at sa lahat ng ginto, kailangan mo malaki yung kita mo, malaki yung savings mo.
Pero doon sa langit, yung ginto, inaapak-apakan lang. So, saan yung blessing? Ito yung ginto, nilalakaw. Pag marami ka nakasakit yan, magpapulong ka doon sa isilita. Pag labas mo, hubad ka na. Doon sa langit yung ginto, tahanan mo na. Yun yung blessing. Hindi pa binigay ng Diyos yung bakit kasi ang sabi nung tayo sa tao ko mag-ibok ng kayamanan dito sa lupa dahil maraming nanakaw at mayroong naninirang tama. So mag-ibok ng kayamanan sa langit. Ano yung mag-ibok ng kayamanan sa langit? Those are our praises and service to God. Kaya nga po maraming pupunta sa simbahan dahil lang sinasabi ng aral, pumunta kayo sa simbahan, magsimba kayo para kayo ipagpalain ng Diyos. Kaya tayo pupunta sa simbahan. At lagi yung aral na narinig ay kayo ipagpapalain ng Diyos. Pero 20 years ko, yung pa rin yung kanyang buhay. Ngayon pa rin yung kalagayan mo sa buhay. So ano po papala yung sinasabi ng Biblia? Dapat, kung ang pinili ng Berto, that you want to serve God because you are always and blessed already. Na gusto nyo maglingkod sa Diyos dahil kayo pinagpala na, dapat pumupunta kayo dito sa simbahan not for expecting blessing because you are coming here to bless. Para kayo magpala, sino muna yung magpapalain ninyo? Ang ating Panginoong Diyos. Not by your tithes, by your offering, by your thanksgiving, but by yourselves. Yung sarili ninyo, gusto ng Diyos na ihandog ninyo. Kaya yung pumupunta rito dahil gusto nyo pasalamatan ng Diyos. Gusto nyo